Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-19 na linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Maximiliano Kolbe, isang pari na nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng iba. Si San Maximiliano Kolbe ay isa sa mga nakulong nung panahon po ni Hitler, no, yung mga Nazi na tinatawag doon sa camp. At nung may papatayin na isang tao, inialay niya at mas parang binolunteer niya yung kanyang sarili na siya na lamang ang patayin. At doon din ay naipakilala niya ang pananampalataya ng nakagaya ng ginawa ng ating pong Panginoong Hesukristo, na siya namang nagtuturo din sa ating pong sa ngayon kung paano tayo mas magkakaroon ng isang maayos na pamumuhay sa araw-araw, dahil hindi naman tayo nabubuhay ng tayo lang. Tayo po ay nakikisalamuha. Hindi lang kung kanino, no? Sa loob ng tahanan, nakikisama tayo. Sa paglabas mo ng tahanan, sa mga kapitbahayan, sa barangay, pagpunta mo sa eskwelahan, pagpunta mo sa opisina, at kung saan man, meron tayo laging pakikipag-ugnayan. Kaya ngayon, itong aral na ibinibigay ni Jesus sa atin, na tinatawag din nating nawa matutunan natin yung fraternal correction. Paano natin itatama ang pagkakamali ng isang tao sa atin. Kaya nga sabi po dito, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid o ang kapatid mo. Pag sinabing kapatid, hindi lang ito yung kapatid mo, kadugo. Dahil nga lahat tayo ay magkakapatid. Naintindihan po ba? So hindi lang ito yung kuya mo, ate mo, yung bunso nyo, hindi lang ito, kundi lahat. Kaya nga, pag sa loob ng tahanan, paglabas mo ng bahay, yan, lahat yan ay kapatid na tinatawag natin. So ano ang dapat gawin kung magkasala sa iyo ang kapatid mo? Una, ang sabi niya ay, puntahan mo siya, kausapin mo ng sarilinan. Ulitin ko po, no? Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, kung sino man yan, ibig sabihin, mayroong ka ding bahagi, no, ng responsibilidad mo din na ipaalam o sabihin mismo doon sa tao.
Kung ano man yung naging kanyang pagkakamali, pwedeng minsan hindi naman niya alam na nagkasala siya sa iyo. Pwedeng naging insensitive siya, ikaw naman ay sensitive, pero yun nga po, no? Kung magkasala sa iyo, i-inform mo siya. Kausapin mo ng sarilinan. Kung kinausap mo na ng sarilinan at hindi inako ang kanyang pagkakamali, hindi nagsorry, sabi dito, magsama ka pa ng ibang kapatid. Magsama ka ba no, na para mapanauli mo yung bang magpapaliwanag pa sa kanya, yung aayusin din ang inyong gusot. Pag hindi pa rin daw nakinig, saka mo ito sabihin sa mas malaking simbahan. Yung komunidad, no? Pwedeng sa konteksto natin, saka mo dalhin sa barangay. Para ayusin, no? Ayusin ang gusot. Yun yung fraternal correction. Yun yung proseso na itinuturo sa atin ni Kristo para mapanauli natin ang atin pong pagsasama. Ngayon, ang problema natin sa panahon natin ngayon, binabaliktad natin ang proseso. Paano binabaliktad? Ibo-broadcast muna natin sa buong mundo. Kaya nga kahit mismo no, sa loob ng pamilya, imbis na nag-usap muna, anong ginawa? May press con. Papatawag muna ng press con, papa-interview muna. So pinapaalam muna sa buong mundo kung ano yung sama ng loob mo. Saka pa lamang mayroong nagsusubok na manghimasok o pumasok sa inyong dalawa para pag-ayusin kayo. And then, nandun pa lang, sa dulo pa lang yung kayo pa lang dalawa. Pero kung sa umpisa pa lang, inayos mo na, ay di tahimik ang buhay. Kaya lang, gusto natin minsan maging sikat pa tayo, maging usapan pa tayo, maging viral pa ang pag-aaway natin. So, hanggat di natin sinusunod ang proseso na ibinibigay ni Jesus, hindi talaga manunumbalik ang ating pong mga ugnayan. So, gusto ba natin talagang maging maayos at manumbalik yung ating mga relasyon? Pakinggan natin si Jesus. At pag-aralan natin kung paano natin i-apply ito sa sarili nating sitwasyon. Amen?